Kumusta sa inyo ako mga kaibigan? Ako si Armaments at welcome dito sa aking video. So dito sa video na to guys ay pumunta kami sa Subic. So itong ginawa namin ay isa tong educational tour. So pumunta kami sa 4 na lugar. Yung pangatlong lugar na pinunta namin is tawag ng confidential. Yung confidential ibig sabihin private. So yung lugar na yun ay private na lugar kung saan di ako pwede mag-upload na informasyon tungkol sa kanila, kaya hindi ko isasama yun dito sa video ko. Pero yung tatlo na pero yung 1, 2, 3, 4 na pinuntahan namin, like yung SWAT, may 4 kasi kaming pinuntahan kasi yung pangatlo hindi ko talaga pwedeng i-post sa online. Okay, baka kasi ma-expose sila. Okay. Yung unang pinuntahan namin is sa SWAT sa Subic. So yung tawag sa kanila ay SBMA. So dito lang naman ay tinuruan kami tungkol sa mga equipment nila, yung mga tactical equipments sa SWAT. Halimbawa yung mga barrel, yung mga less lethal na barrel like yung smoke, kaya yung mga ginagamit nila para sa riot, anti-terrorist, yung mga iba't iba pa, mga delikadong trabaho, ganun. Mga, hostage taker, ganun. Hostage taking na nangyayari, ganun. At yung pangalawang pinuntahan naman namin ay K9. Yung K9, ito yung aso. Okay, so yun lang. Ayun lang naman yung tinuro sa amin doon, sa K9. So, yung pangatlo talaga hindi ko pwede siya ipakita yung video kasi medyo strict doon. Pero nakapag-picture naman kami doon. Pinayagan naman kami makapag-picture, pero hindi talaga namin pwede i-post sa online. Pero yung ginawa lang naman yung tinuro lang naman sa amin doon ay tungkol sa yung trabaho nila. So, pares kagaya na sa unang dito. So, sa unang lugar na pinuntahan namin ay may SWAT rin doon. Pero may mga sundalo rin doon sa lugar na yun, kaya medyo na-excite nga ako kasi madami silang tinuro talaga sa amin doon, kaya yun yung paborito ko, pero hindi talaga pwedeng i-post sa online. Okay, so yung tinuro lang naman sa amin doon yung mga trabaho nila. So since may mga sundalo doon at saka SWAT, yung ginagawa lang kasi nila doon is ano ba talaga wait lang. Yung ginagawa nila is anti-terrorist, search and rescue, hostage taking, at yung iba't iba pa, mga kailangan talaga ng experience na tungkol sa combat. Okay, so yun yung tinuro sa amin doon. Tsaka pinakita sila doon ng mga astig na barel, mga ganon. Okay, so ayun lang yun sa pangatlong pinuntahan namin. Yung pang-apat na pinuntahan namin ay tungkol sa jungle survival. Yung kasi may mga AITA doon. Yung mga AITA, ito yung parang medyo maliit na tao, pero okay, na-open sa maliit talaga sa parang, di ba, pag tumayo ako, parang ganito lang sila talaga. Okay, yung ayin talaga sila. Okay, kasi madami akong nakitang AITA doon, parang medyo sila, kaya iba't iba talaga yung uri ng mga tao, kaya maganda talaga yung ginawa ng Panginoon. Pero sa lugar na to, tinuruan kami kung paano mag-survive sa gubat. Kumbaga parang tinuruan kami kung paano gumawa ng apoy, gumawa ng mga equipment gamit yung mga kahoy, at gumawa ng mga armas, mga ganun. So astig talaga yung tinuro sa amin doon sa jungle survival. So yun lang. So I hope na may matutunan kayo sa video na to, and I hope na may enjoy nyo to. Ayun lang. Salamat. Ikaw yun dyan? Ay, wala ka. Armaments. Hey, hi.
Say hi. Kaso bang maliwanag? Oo, maliwanag. Ay, ano mo? Patayin mo to. May napatay ko na. Unahay sa likod ha. Yes, sir. Lips na yung kamay ngayon, Eman Bacosan. Tabang! Kaya na maging Eman. Jomar, natayo ka. Jomar! Nakatayo ka. Ay, dapat dito mo! Wait lang. Relax lang. Darating tayo dyan. Okay, so, good morning everyone. Good morning. Mom! Good morning, Mom! Okay, so good morning everyone on behalf of JA Travel Services. I am Miss Beth or you can call me Auntie Beth. Ako po yung makakasama ninyo for your whole day tour in Subic. Okay? So, tayo po'y nakapag-pray na, no? Kompleto na tayong lahat. So, let me introduce to you one of the most important persons here inside the bus. Who do you think? The most important person? Okay, the driver. But in tourism industry, we don't call him as a driver. We call him as coach captain. Coach captain just because we are riding in a tourist or luxury coach. And coach is the international term for the bus. Kaya ang tawag namin sa kanya ay coach captain. And our coach captain for today ay si Kuya Jomar. Siya po yung magdadala sa atin sa mga destination na pupuntahan natin. So let us greet him a pleasant good morning, Kuya Jomar. Good morning, Kuya Jomar! Okay, so good morning everyone. Good morning sa ating mga students and professors ng St. Jude College, no? Here in Quezon City. So, I understand na kayo po ay hindi ganong nakatulog or hindi natulog. Kasi yung iba nagpapapatay na ng ilaw eh, no? So, wait lang po. Since medyo maaga pa naman, pero we're a little late na po. Since bigyan ko po muna kayo ng time to relax kasi mamaya maghapon po kayong mapapagod, no? Just because of our itinerary, okay? So by the way, our itinerary for this day is Subic lang naman po tayo, no? The SWAT, the K9, and we have also the Pamulaklakin. So we have 3 companies to visit in Subic. And in Pamulaklakin, we have a trail trekking. No, medyo trekking. So alam ko kayang-kaya niyo yan at medyo matatatag pa ang inyong mga tuhod. Okay? So for now, maraming salamat for listening at magandang umaga. So magla-lights up muna tayo. Okay? So para dun sa mga ayaw matulog or ayaw magpahinga, po pwede relax muna tayo, no? Para makapagpahinga yung iba. And if ever sana, no? Yung mga air nozzle po pa-open. Kasi pag iyan po ay kinlose natin, nagpo-frozen. Later on, pag medyo uminit, tutulo po yan. So if ever na ayaw niyo po na nakatapat po sa inyo ang buga ng hangin, paki-swing na lang po. Huwag niyo na lang po itapat po sa inyo para lang po at least lumamig po dito sa loob ng bus. Okay? Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you po, ma'am. Gusto ko na yung Jollibee. Sino na magbubukas ang kanal? Music po. 1 hour later. Ayun guys, hi, good morning everyone. Good morning everyone. Hi ma'am, good morning ma'am. Tinas ko lang, highlights lang yun tol. Ito yung may-ari oh. Sige muna par, sa vlog mo par. Ay, kung anong number natin? 4 tayo diba? Yun. What up, y'all? What's up, Morning guys, ayun sila ma'am. Sino may big bike? So hello guys, we're here at Yun. Say hi guys.
Say hi to my vlog. Hi ma'am, good morning. Hindi nyo kata cameraman mo ako idol eh. Hi ma'am, ma'am, bagong gising mo. Walk out like this. Kasi sirain po ang gravy. Kaya check ko na lang. Okay, so let's start na po, no? Since kompleto na tayo and we're now traveling na going to Subic. So again, good morning. Let's start our tour briefing for this day. So are you ready to listen? Yes, ma'am! Yes, ma'am. Parang grade 1 lang kita sa dulo ah. Okay, so good morning everyone. Boss. Wala na yata kami, hindi ko alam. Let's go na lang, go. Gagi, yari tayo. Badi-badi. Yung badi-badi daw. Santay nyo. Okay po, ma'am. Hindi ako mag-awak na. Ano ba? Naka-video na to? Oo, naka-rolling na yun, ma'am. Ma'am, payong ma'am. Ayoko magpayong. Vice champ pila. Tulay. Moment, umayos ka. Nakatutog. Ay kayo, ay. Sawayin mo nga yung mga Ay, ay. Dahil nagtitinda ka ng scramble. Siyempre. Pag maganda to, babagsak ka. Hmm? Update pa lang, pre. Ano yan? Nice one, Muse! Nice one! Ayun nun, nakasabi mo. Balagbag yan, pre. Di yan. Ay, si ano? Gagi. Bangkiyo daw po si Dia. Pwede ba sa Sinabi ko na. Guys. Special Weapons and Tactics Branch headquarters. So I will introduce myself. So I'm SO2 Atos C. Ballesteros. I'm the current officer in charge of SBMA Law Enforcement Department Special Weapons and Tactics Branch. Again, maraming salamat po sa pagbisita. Okay, so you're here for a briefing, okay, regarding sa kung sino kami, no, as a unit, and ano yung ginagawa namin inside the Subic Bay Freeport Zone. And also, we'll give you a little demonstration, no? So, pakita lang namin yung mga equipments and firearms na ginagamit dito sa amin as part of your familiarization. Okay, so nga pala guys, no, I'm also a registered criminologist, and I used to teach criminology students sa Central Luzon College of Science and Technology. So mga subject na tinuturo ko is marksmanship,
forensic ballistics, LEA subjects, and CDI. I've been in the service for almost 20 years. So, experience-wise, so, kumbaga sa servisyo, medyo ano na, veterans na, no? Okay, so, ako po ang pinaka-OIC nila, or Officer in Charge po, dito sa unit. Okay, so kung mapapansin nyo, our uniform and yung mga patches and logo is different. So, baka kasi ma-mistook nyo or mapagkamalan nyo ako member ng PNP, no? So, we are a member of SBMA Law Enforcement Department, which differs or difference sa sa PNP, which is national in scope when it comes to policing, no, sa pagpupulis. Okay, so kung marirecall nyo yung inyong subject na LEA 1, okay, so lahat ba kayo natapos nyo na yung subject na yun? Di ba pinag-aralan nyo yung yung Tri-Bureau, di ba? Alam nyo naman yun, di ba? Yung Tri-Bureau. So ano nga ulit yung Tri-Bureau kung natatandaan ninyo? Ano yung mga government agencies na yun, no? PNP, BFP, BJMP. How about yung other law enforcement agency kung natatandaan ninyo? PDEA, the NBI, ano pa? The Bucor, di ba? And others, no? So napapabilang kami doon, no? Firing pin na tamaan yung primer, no? So yung spring na which is inside nandirito sa firing pin assembly na makikita natin dito sa ating upper receiver, no? O yung slide. Okay? So ito pag binaklas natin yan, ito. Naturo ba sa inyo kung paano yung assemble, disassemble? Okay, so ano na? Baklasing ko, sir. Ano lang? Baklasing ko. Oh, madali lang to. Sige nga, sige nga. Mag-ingat ka, Oh, boy. siyempre, anong dapat natin gawin kapag gumawa ka ng baril? Sir, yung rule number 1, always gun is loaded. Always reach the gun. Gun is loaded, sir. Oh, sige. Wrong Sinasabi hole. niyo, guys, is gun safety. Tingnan mo ka. Nakanggang kasi nadamay. Bawa, nasa akin yung firearm, no? Ito ang number ko sa'yo. Kasi nanonood mo ako. So, sabi mo nga, consider. Okay, so kung mapapansin nyo, Kabahan mo na lang, boy. naka-open, hold siya, no? Or kita yung ating ejection port, no? Or yung chamber, no? So, syempre, bago ko i-turn over sa kanya, I make sure that it is safe, no? So, syempre, tatalikod ako sa kanya, then pointing downwards, no? Sa safe area. Okay, so I have to clear, no? Cock ko yung slide, no? 3 times. So, check. So, mas maganda, check ko pa rin yung mismong inside, no? So, to check if it is clear, magazine well clear, okay? It is clear. Then, turn over ko sa kanya, no? Okay, so ikaw naman, dahil to turn over ko sa'yo, how to check if it is clear. Dahil na ito ay kasara, no? Check mo. Check mo muna yung loob. Sa akin ba dapat? Nakatapat sa akin? Ha? Okay? Tutok. Tutok ng... Tutok mo muna. Okay, Yan. so, harap ka sa akin, then turn over mo. Okay, so guys, when it comes to turnover ng ng pistol, so, nakaganyan siya, no? Okay, so, kapag inagaw niyan, madali mo siyang makukuha agad, ano? Okay? Then, syempre, kung ito ay hammer part, no? So, make sure na hawak mo yung ng thumb mo yung mismong hammer. Okay? So, okay na, ano? May dagdag kaalaman na. Okay. So, nga pala, no? So, this one is the Glock 17 Gen 4 pistol. Ang bala nito is 9mm caliber. Okay, so, this one is a striker part, no? Kagaya nung sinabi ko sa inyo, striker part, pistol. Okay, so, ang isang magazine nito ay naglalaman ng 17 rounds. Okay, so, 18 kapag ito ay loaded. Okay, so, alam nyo guys yung 3 gun condition. Alam nyo yan. What is condition 1? Hindi nyo alam, okay. So, condition 1 is magazine inserted, chamber loaded. No? Ibig sabihin, pag naka-insert yung magazine, nakakasa. Yan, may student ako dito. Nag-briefing ako. Mamaya na lang. Okay. Okay, so, yun guys, no? Condition 1. Ulitin natin. What is condition 1? Insert magazine. Chamber Loaded. Ibig sabihin, naka-insert na yung magazine, nakakasa. What is condition 2?
Magazine inserted, no chamber load. Naka-insert lang si magazine, hindi nakakasap. Okay? And then lastly, condition 3, no magazine inserted, no chamber load. Tandaan nyo yan ha, when it comes to pistol, ano, baka tanongin kayo. O kaya lumabas sa board exam, no? O, syempre alam nyo na, no? Condition 3, no magazine inserted, no chamber load. Okay? So, kaya na, baka kasi tumagal tayo. I-ano ko na lang ha, shortcut ko na lang, ano? Okay, so, we have the handguns. Ito po yung latest issue sa amin. Okay, so before, ang issue sa amin is the Smith & Wesson na hammer fired na model 5904, yung ano yan, yung tatak niya, no? So medyo mahaba yun ng konti rito, no? Okay, so yun ay issue noong 1996 pa. So ito, issue sa amin 2021. Okay? So I have here also this one is the shotgun, ano? So ito ay isang uri ng alin? Smooth bore, no? Smooth bore firearm. So ibig sabihin, nga pala, I need one volunteer ulit. Halika rito. Okay. Takot. Okay. So what is the difference? What is the difference between a smooth bore and the rifle bore? Okay, so pag sinabing smooth bore, guys, wala siyang L and G. Ano yung L and G? Lance and grooves. Okay, kung mapapansin nyo, kung sisilipin natin to, makinis, no? Yung ating barrel. So whereas doon sa rifle bore, makikita nyo, meron doong elevated portion. Pag sinilip nyo yung pinaka-muzzle niya, no? Or yung front end nito, no? Okay, makikita nyo yung elevated portion, tsaka yung tawag dito, depressed portion. At meron kayong makikita pa sa loob ng bore, no? Ano yung makikita nyo doon? Yung parang circular pattern. At yung circular pattern ay ang tawag doon ay riflings. Yun. Kaya karagdagang kaalaman sa inyo yan, ano? Okay. So, dito guys, it is a type of shoulder part, no? Weapon. Okay, so, ang bala nito is a 12 gauge, no? Okay, so kung mapapansin nyo, malaki yung pinaka-chamber niya. So, ganito po ang itsura niya, ano? Oh, nga pala, no? Since tapos nyo na yung marksmanship nyo, ano palang composition nito? Ng isang shot shell. No, ikaw, ano? Hindi mo alam? O, ito, ano to? Primer, di ba? Isa loob. Hindi mo alam? Gunpowder. Yan, gunpowder. Ano pa? Yung nagse-separate between the gunpowder and the, ano? And the lead pellet. Yung lead pellet, yun po yung bullet natin dito sa shot shell. Okay, so, yung wad, yun, yung separation, no? Between the the lead pellet and the gunpowder, no? Okay, so pag nagkaroon po ng explosion, so yung wad na yon, siya yung nagpapa-intact doon sa ating mga lead pellet. Pag lumabas siya dito sa ating barrel, no? Okay, so dagdag kaalaman na naman yan, ano? Okay, so so this one is a 12 gauge, no? So ang pinaka ano nito is around 20 yards, no? 20 range, no? So this one, ang kakasya dito guys, magazine tube niya, 7 rounds plus 1 kapag ito ay loaded. Okay? So ito siya ay yung pagkasa nito dito po, no? So iangat mo lang, no? Then kapag binaba mo na yan, okay, so it's already loaded na, no? Nagkarga na siya ng isang bala, pinasok na dito sa pinaka-chamber niya. Okay? So this one is Omega. Omega yung made in the Philippines to. Matagal na itong issue sa amin, 1990s pa. Okay, so pinakita ko lang sa inyo yung pinaka-luma namin tsaka yung modern issue sa amin. You know? Okay, so sa SAP, marami kayong makikita mga gantong uri ng firearms. Okay, so next. So we have here, ito isang uri din ng smooth bore. No? Pero ang bala nito is rocket propelled, no? Na ammunition, no? Kagaya nito. Kada dyan, hindi na makita sa likod. So hindi to hindi to grenade lang, tawag ito. Smoke lang. Hindi to kagaya nung akala nyo grenade launcher, ano? Okay, so pero ang binabala dito guys, tawag ito yung smoke grenade na ganito, na projectile type, ha? Pag sinabi projectile type, parang ganito, parang tsurang bala. Okay? Then meron din tayo yung parang gas type, no? Wala dito. Ito.
Similar lang din yung itsura. Okay. So ito ang nilalabas naman ito is chemical agents, no? So yun guys, kapag kayo ay natamaan nito, so imagine niyo yung parang pinahirang kayo ng sili sa balat. Yan. And then yung other effects sa body, yung mahirapan kayong huminga, at saka yung luluha kayo, lahat ng liquid sa katawan nyo lalabas, pawis, luha, yan, buhok. Okay? So, and then, di mo mamamalayan, ma-unconscious ka. Okay? So, this one, ang tawag dito ay gas gun. Okay, gas gun. 37mm, no, gas gun. Okay? So, another question, no? Paano nga pala ma-determine ang lancing group? I mean yung yung bore size. Yan. Malalaman nyo yung bore size ng isang rifle kapag susukatin nyo yung from lance to lance sa mga rifle bore, ano? So sa mga ganito, it's either gauge, no? Iba-iba yung yung metric system na ginagamit. It's either millimeter, okay, or inch. Okay, pag alam nyo walang millimeter na nakalagay, ang expect nyo talagang niyan is inch, no? Kagaya nung .45, caliber 40, yan. So inch yun, no? Yung ginagamit nilang kapag 9mm, 556, basta pag may millimeter sa dulo, ang metric system na ginamit is millimeter. Okay? So sa mga gauge naman, sa mga smooth bore. Okay, sa mga gaya ng shotguns. Okay, so next. So this one is the Galil or arm Galil, no? Or automatic rifle machine Galil na made in Israel. Okay, so hindi to AK-47 pero kamag-anak, pinsan ni AK-47. This was issued in 1974 pa. So napakatagal, no? Okay, so ang other features nito, okay, so ang bala nga pala nito, kaparehas ng 556. I mean yung ng M4 or M16 rifles, no? So ang bala niya is 556 na kagaya nito, no? So, mga ganito siya, tsura niya, no? Okay, so this one, napo-fold yung stock niya, no? Okay, then ito yung pinaka-hand carry niya. Then kapag kinakasa siya dito sa side. So dito. Okay, so ang pinaka nito, yung latest version nito, yung makikita nyo sa PNP na tinatawag na Galil Ace. Yan, kung nakikita nyo yung mga hawak nila ngayon. So, ito yung pinaka nila, ninuno. Ito yung pinaka ninuno nun, no? Kumbaga, very effective to during those times. Kasi ito ginagamit din for sniping, no? Meron siyang bipod. Okay, so ito guys, meron din siyang flip up sights, na-flip up siya. Okay, so ito meron din yung pang night night sight. Ito maluminis to eh. Tatagalan na. Dati itong umingilaw yan. So useful din to sa gabi, no? Okay, so meron din tong bayonet stud, tsaka meron tong yung cutter. Ayan, dito yung wire cutter. Pamputol ng mga fences o bakod. Okay, so meron siyang tatlong selector lever, the safety, automatic, and single shot. No, so ambidextrous, pag sinabing ambidextrous, na ma-manipulate nyo siya or nagagalaw nyo siya, either right hand or dito, left hand, using your thumb. Okay? So, as much as I could, gusto ko sana ma-extend sana yung sa inyo, yung stay nyo dito para marami kayong matutunan about sa firearms. Pero yun nga, limited lang time natin. Okay, so next, we have here. Okay, so ito, sniper rifle. Okay, so this one is the Remington Model 700 rifle. Okay, so ang bala nito is way bigger, mas malaki ng konti sa. Okay, so mas malaki siya ng konti or dihamak sa bala ng 556 rifle, ano? So pero ang classification nito ay rifle, no? O rifle category siya. Okay? So this one is a bolt action, single shot, no? So meron din siyang parang built-in na magazine na kayang magkarga ng 4 na bala plus 1 kapag ito ay loaded. Okay? So
So ang napala guys, ang effective range ng ating galil is 300 meters up to 500 meters, no, or kalahating kilometro. So ito, ang pinaka-effective range ito is 1.3, no? 1.3 km. Kumbaga sa ano 1.3 kilometers siya or 1,300, no? Na meters. Okay, so tingnan ko lang yung kodigo ko, baka mali ako eh. Okay. 1.5 pala, ano? So 1.5 meters, ano? So 1 kilometro at kalahati. At pinaka-maximum nito ay umaabot ng 3,000 meter or 3 kilometers. Bino nyo, gaano kalayo nun, ano? Okay, so ayon ay tatama ka doon, depende sa skill ng shooter. Okay, skill ng shooter, ability of the shooter. Siyempre, maraming factors yan. The weather condition, yung hangin, and then siyempre yung bala na gagamitin, no? Okay, so maraming factors yan, no? Okay, so meron din siyang bipod. Okay, for sniping, of course. Okay, so Remington, made in USA nga pala to guys, ano? So ito guys, ito yung latest issue namin is Taurus T4 rifle, M4 rifle ito, ano. Okay, so this one is dalawa lang yung selector lever niya, may single siya, single and safe. Okay, so ito similar lang din sa M4, no. Ang bala nito ay parehas din ng ano, ng M4 na 556. Okay, yung barrel height nito is 14.5 inches. Yung kanina 16 inches yon, yung galil. Okay, so ang isang magazine nito can carry up to 50 rounds, okay, or 35 rounds, depende sa laki ng magazine. Okay, so meron din yung maliit, 25 rounds ang kayang i-ano nito. And then meron siyang quadrille, no? Pag sinabing quadrille, apat yung pwedeng kapitan ng mga accessories. No, kung mapapansin nyo, merong accessories na nakakabit. Okay, so this one is made in Brazil. Okay, ang effective range ito sa maabot to ng around 300 meters. Okay, so up to 600 meters ang ito, maximum effective range naman ito, no? Pinakamalayong mararating, ano? Made in Brazil, Taurus T4. Ito rin yung issue sa ating AFP, sa ating army. Okay? Ito po yung ano natin, yung latest issue sa amin na last year lang, ano. So level 3 din to, 3A, no, na ballistic helmet, no. So ang purpose yan kung bakit nakalitaw tong ano, yung sa may ear, ano, kaya nga kasi dito nilalagay yung ating mga tag dito, earmuff, no. Okay, so syempre mas magaan, nandihamak dito sa isa. Okay, so 1.5 kilos or 1.3 lang ito, no. So magaan, syempre kapag magaan means mas mabilis yung mobility or mabilis kang kumilos. Pag mabigat, syempre mabagal at prone ka maging target kang kalaban, di ba? So yun. Marami kang i-compromise. Syempre, kailangan mo i-compromise yung safety mo para makamove ka na mabilis, no? Pero kung gusto mo talagang full protected ka, talagang mabigat, no? Ibig sabihin, from head to foot, kompleto kang gamit, mahirapan ka namang gumalaw. Ganun din, di ba? Pwede ka rin targetin na mabilis dahil mabagal ka kumilos, di ba? Okay, so ngayon kasi talaga pinapagaan na ngayon yung mga equipment ng mga military and law enforcers natin, ano? Okay, so yun yung ano, yung dahilan, no? The reasons behind kaya yung makikita nyo, ay labas yung tenga, hindi naman protected, no? Pero yun ang ano, yun yung talagang reason, no? Bakit binabawasan yung ibang ano sa safety pictures. Okay, so next. So, when it comes to body protection, ayan. Okay, so ito talaga made of metal, no? Metal plate na tinatawag. Way back in 90s, ito po yung issue sa amin na nilalagay sa aming ano, plate carrier, no? So ito, give you protection against sa mga pointed and rounded ammunition. Okay, so talagang mapoprotektahan ka nito, no? Dahil nga ito ay made of metal, no? Bakal, no? Okay, so
Okay, so nowadays kasi, this one naman ay made of ceramic, no? Ceramic plate, no? So it gives you protection. Okay, so pero ito ay parang one time or 2 times lang use, no? Kasi nga made of ceramic, so may possibility na masira, no? Kapag tinamaan ka agad. Okay, so when it comes to damage, yung difference silang dalawa. So ito, magagamit mo pa ng mga ilang beses pa, no? So ito, siguro mga isa or dalawa. Siyempre, may presence na to ng pagkasira, and then of course, nababawasan din yung level of protection, no? Okay, whereas dito, dahil nga bakal, magagamit mo siya. Nakalis talaga kung same target. Kung dito talaga tinamaan, tapos yung mga sumunod na talaga masisira to, tatagos talaga. No? Kasi wala namang ganung tao na ganung kalupit, no? Nakalis talaga. Dito, talagang ito, parang sabihin na natin, may kukumpara natin sa mga disposable ones. Pero syempre, magagamit at magagamit sa for protection. So sabi ko nga, may mako-compromise yung safety kapag binawasan yung protection natin, no? Yung safety. Next, syempre, sa amin, ito po yung latest namin, 2021 issue na plate carrier namin. Yan, meron din dito. Para patlikod. So ito, yan. Nagpakita na siya, made of fiber. Yan. Kung mapapansin nyo, parang alam nyo yung sasapot ng galamba. Yan, aramid fiber. No? Bakit ganito? Alam nyo naman, di ba, yung bala, hindi siya nagta-travel in the straight path, no? Iikot, no? So, syempre, kapag umikot yan, bubuhulin niya. Kumbaga, naliles yung, yung penetration niya or yung penetrating power niya, no? Dahil nabubuhol siya. Doon sa nakita nyo kanina mga fiber, no? Okay? So, ibig sabihin, di tatagos at hindi ka mamamatay, no? Pag ikaw yung tinamaan, no? Okay, so next. So this one, ito yung namin na gas mask, no? Of course, protection sa mga ma-inhale na chemical gases, So syempre, kapag nag-deploy kami ng tear gas, hindi naman pwedeng maging biktima rin kami noon, di ba? I mean, maapektuhan noon. Syempre, kami na nga yung mag-ooperate, di ba? Kami yung pati kami, ma-unconscious din, no? Syempre, kailangan namin ng protection, di ba? So, sino gusto maka-experience ito? Suot. Halika. Good job. Pag susuot ito, guys, ganyan, ilaban mo lang sa mga panilain. Siyempre, para hindi niya ma-inhale, kumbaga masala yung yung hangin na malalanghap niya, may filter siya. Ito, pag nakatakip, mahirapan siya huminga. Nakakanya ka ba? Sige kasi maluwag. Pero pag ito'y masikip, at ito'y nakatakip, mahirapan siya huminga. Kaya kailangan nating alisin. Sige mo ba? Okay na. Okay. Alisin na natin, baka masumungit na. Ano experience? Okay naman? Okay naman. Kasi may may space pa. Pero kapag yung nakatapat sa ulo niya, meron pa siya huminga. Okay, so next. So syempre, ito, meron tayong less than lethal grenades, Ito guys yung ginagamit natin during operation, syempre, para masabdue natin yung ating suspect na hindi na kailangan gumamit ng violence. No? Ibig sabihin, hindi na natin kailangan barilin siya. No? Okay? Siyempre, para masabdue natin, para ma-conscious. So, ang tawag dito guys, less than lethal grenades. Okay, so, isa-isayin natin. Sa mga naglalaro ng Counter-Strike dito, tsaka yung yan. So ito kasi, makikita yung ibang uri lang naman na to. Ito yung mga tinatawag na canister type. Pag sinabing canister type, made of yung parang ng sardinas, data ng sardinas.
no? Pero ito, canister type na made of carton, no? So this one, ito, siguro familiar kayo sa tinatawag na flashbang. Yan. So ito yon, no? Ang tawag dito ay multi-ultra flash grenade, no? So ito, kapag kayo tinamaan ito, deafening sound, no? Mabibingi kayo, tapos lightning flash. Yung imagine niyo parang tumitik kayo sa silag ng araw, no? Because of the flash, no, kapag ito ay nagsumabog sa harapan ninyo, madi-disorient kayo, no, or malilito kayo. Siyempre, yun yung time na hinihintay ng ating law enforcer para masabdo yung ating suspect, no. Okay, so, yung deafening sound na yun, yung parang nabibingi kayo na, gano'n, yung maririnig nyo, no. Okay, so next, we have the tactical blast stun grenade. So, similar ito. Pero ito ay pag sumabog, yung para kayong nahilo-hilo. Yan. Pag kayo tinamaan ito, so it's a type of chemical gases din. Ano? So this one, ito naman, ginagamit kapag may mga riots. Ano? So imagine niyo ang laman nito ay nasa around 150 or 300 na rubber pellets. Imagine niyo yung bala ng airsoft, di ba? Pag kayo tinamaan, masakit, di ba? What more pag ito pa sumabog sa mukha niyo. Pero ito made of rubber only. No, parang ganito kasi ito ano na eh. So yan, ganito. So ganito siya kalaki, no? Imagine niyo to pag ito sumabog, no? At nag-scatter in different direction, no? Pwede kang tamaan sa mata, sa ano, di ba? Sa mukha. Okay? So, ang tawag dito guys is rubber impact grenade. Okay? So, ito, tear gas. Ito naman yung talagang kamukha ng, ano, ng lata ng sardinas. Ano? Yan, tear gas. So, kagaya na nabanggit ko, kapag kayo tatamaan ito, okay, so, pwede kayong, ano, unconscious, no? Then, yung lahat ng ano sa inyo, lalabas, no? Yung liquid, ano? And then, hindi nyo mamawala yan, bigla na lang kayong babagsak. Bakit ko nasabi yun? Kasi we experience it, no? During our training, talagang tinulong kami sa isang, ano, sa isang room. Nag-isa kami ng ganito. So, yung feeling na, yung alam nyo, yung gusto nyo kumawala dahil nga nahirapan kayo huminga. Then, yun nga, mahapli sa balat. Yan, so yun yung feeling nun. Tapos, kahit di naman kayo naiiyak, talagang naiiyak kayo. Tsaka yung ulo, no? Yung ganun yung feeling nun. Then, ang pinaka first aid nito guys, alam nyo kung ano? Tubig, no? Running water. Okay? So, ano pa ba? Okay, so similar lang dito, parehas lang din, blast fan grenade. Then ito, so ito, ginagamit during ano, yan, rescue operation, no? Hand-part illumination rocket, no? So ito guys, para ma-detect or malaman ng rescue team kung nasa kayo, lalong-lalo na kung kayo ay nag-operation sa bundok or sabihin natin nag-jungle operation, yan. So kumbaga, ito ay parang kagaya ng flare, no? Makikita ka kung nasaan yung exact location yun. Okay? So, any questions so far? Sa Meles dito guys. So, siyempre, as operator, we call it operator, yung aming kapulisan, ano? So, ito yung ginagamit. Yun lang, una nakita mo. Okay, siyempre, sa mga operation na kailangan tumalon sa mga high-rise building, meron tayong rappel rope, no? So, sayang, wala tayo dito, ano, para may special tumalon. Yan, meron tayong rappel ropes dito. Then, siyempre, hindi naman po pwede natatalong ka na walang harness. Ikot pa rin, di ba? So, siyempre, as part na namin personal protective equipment, meron kami tinatawag na yun na harness, carabiner, snap link with lock. No? So, kapag walang harness, no jump, no? Uy, napamatay. Okay, so, next. Ito, nakikita nyo during riot sa mga tanod, security. Okay? This one is the PAP-24 or Protect and Restrain 24. No? Bakit sinabing 24? Ang haba nito is 24 inches. Okay? From the front end and to the handle is 16 inches. From the rear end hanggang dito sa handle is 8 inches. Total of 24 inches. And then itong handle natin is grip, rotating grip ang tawag dito, no? Rotating grip. Yan, naikot.
Okay, so ito naman tinatawag na knob. Okay? So, pag nakita nyo to sa mga gwardiya, kasi ito, made of ano to, alloy or aluminum, no? Yung nakikita sa mga ano, sa mga tanod, made of kahoy lang yun, ano? So, kaya nakikita nyo, umiikot-ikot siya, no? So, kumbaga, ito yung original version, no? No, PR24, no? Okay, so, akala nyo ganito lang to, so pwede nating may kumpara sa isang harness, yan, no? So, ito, pwedeng, ano rin, protection ng ating law enforcer no, against sa mga attack na yung paghinampas. So, syempre, meron din itong moves na kung saan ito ay deadly, no? Pwede rin ito makamatay o pwede maka-injure, no? Okay, so, depende sa gagamitin. Syempre, ito ay ginagamit lang only for protection, self-defense, no? Or talagang ano, last resort, no? Hindi lang, kailangan pag ganyan, parang So, siyempre, when it comes to breaching, no? Yung papasukin na yung mga pinto, no? Okay. So, this one is called the battering ram. Okay? So, ang mga nagdadala sa amin ito, yung mga big guys, no? Yung malalaki, no? So, ang tawag dito ay mga mechanical breaching tools, no? Pag sinabing mechanical breaching tools, gumagamit pa ng mga lumang pamamaraan para sirain ng isang pintuan o room. So ito, yan, no? Then pag nabuksan ang pinto, iiwanan na lang ito, no? Babagsak na lang. Okay? So sa mga mechanical breaching, ito, common na rin to. Siyempre pag naiwan yung padlock na naiwan yung pinto na nakapadlock, ito ginagamit din pang breach. Ito, parenta di Capra sinasabi nila, pero ang tawag dito ay Halligan tool, no? Itong bakit Halligan tool? So, may iba't ibang uri siya ng pangtungkap. No, kapapansin nyo, meron dito, ito, tsaka ito, yung matulis. Ito pangbutas to, yan, pangbutas. Para mawarat naman ito, no? Okay, so, ito sa mga hinges, no? Ano yung hinges? Yung mga hamba. Ayan, pangsira ito, no? So, maraming gamit ito. Okay, so, ito, lastly, ito, pinakamabigat. Oh, I need one volunteer. Halika rito. Yan, sir. Halika rito. Ito. So, this one, guys, ito, level 4, no? So, it gives you protection sa mga rounded ammunition. Mason yan, sir, mason. So, mabigat to. So, 35 kilos ang timbang nito. Okay? 35. Okay, so in carrying this, so, i-ano natin, no? Kaya? Okay. So, itaas mo para makita. May pa talaga. So guys, yun nga, so binigyan na ako ng dito ng time, no? So meron pa kasi ngayong itinerary or pupuntahan, so as much as I could, gusto ko sana ma-experience nyo rin na mahahawakan to. Siyempre alam nyo naman siguro yung 4 safety rules, ano? Okay, so pasensya na guys, no? So hanggang dito lang tayo on briefing, no? So pasensya na guys, So, marami kayo natutunan at dalhin nyo yan sa inyong kahit na Di mo lang ako marinig. Ikaw pa rin buhay. Siya pa rin ba ba? Kami, sa kalagitnaan ng pagbaba natin, pagbaba natin sa bus sa Subic, mainit po kasi talaga sa Subic. Palalamigin ko muna. Ginagawa naman namin ang trabaho namin bilang mga
tour guide or lang magabay para sa araw na to. Siguro kung matanong ako, ginawa ko sa iyo. Ano na yun? Ang saya. Isa-isa lang. Hindi ako marunong yung feeling ko kayo yung ay, sa mga nagpa-vlog, hello vlog, welcome to my guys. Vlog. Ay, alam mo. Lubat na ba? Sabihin mo ako. Para bang hangin nakahirap pigilin. Kayo naman. Kumari kayo. Nais kong malaman mo na inibig kita. Masakit na ba? Ang sabi po ata sa mga buzzwords sa iglesia, bawal tumayo at sumayaw sa gitna ng bus habang umalat po ang aking bus. Go. Kanta na lang, kanta. Isang sirena. Gago. Pita ka, kada tensionado. Tensionado. Oh guys, what's up guys? Narcotics. Guys, what's up guys? So ngayon guys, nandito na kami sa K9. Ano masasabi mo? Kaagat pa si Doma. Excited ako makita yung mga doggy. Yo, nandito na kami guys sa K9 guys. So ngayon, umakit kami dito sa ahon to. Nakakapagod. Papunta kami guys sa K9. Ow! Papakagat daw si Alas. Nandito daw po si Rosmar. Nag-awa. Ito po katabi namin, dating Chihuahua. Ano po yan halo. Dito ka nga. Aspin. Bullshit yan, bulldog tsaka shih tzu. Ano, tinatad ng bala ko. Saan? Ayun na, naririnig ko na yung aso. Tumatahol na. Yung... Double time daw. Sige lang po ma'am. Guys, yung aso nila dito guys, yung tahol pahigop. Guys, yung aso nila dito guys, pahigop yung tahol Ayun yung unique dito guys. Bilisan nyo. Saan mga buni? Gawin may ibang tao. Bakit nakatakas to? Hey, what's up? Arjun! Yan na guys. Naririnig niyo yung tao nila guys. Pahigop yun pahigop. Matagal talaga ng mga kayusi. Sorry Meron yan tol. Ano yung tol? Sabong? Ara ka na. Meron sa wala. Ay, parang nasasabungan lang Meron sa wala. Ito yan tol. Tayo, sa gilid tayo. Payong. Ba't na magpapayong? Ano, parang hindi ka criminology, RTC to pre. Ay sir, kamusta sir? Okay pa sir? Arjun! So no. Ayun na. Doon ka, usap ka doon.
Pwede pong maupo yung nasa harapan para makita naman sa inyo. Doon kayo sa unahan guys, doon sa unahan. Alam ko yung aso lang ang gusto niya makita, hindi yung handle. Hindi ko kailangan yan, may aso ko dito. Ulo, nasa aso natin. Yung mga aso ko yan, no? Sino isa pang aso? Ayun, John. Takot sa aso yan eh. Lakas mo, sir! Trivia nila dito guys, yung aso daw nila pahigop yung tahol. Tangan, lupit mga amoy nito. Galing nga yun dyan ah. John, ba't ang galing mo dyan? Tagal ko nang May ginagawa. pinagmanahan. Mupo siya kasi napagod. Ay, babae. Mga babae kasi masunod. Goodbye. Uy, kinain. Mali. Oh! Tumatumbling din yan. Oo, nandun. Ganun sila eh. Umupo, tapos tumatahol minsan. Okay. Napansin niyo, di ba? Dinagpasan niya na pero binalikan niya ulit. Kasi nakita niya kasi na naamoy niya pala na mayroon doon. Hindi niya pwedeng iiwan. Tanggalin ko natin, tinan natin. Sinasabi ko kung kaya parang niya ma-detect na. Sinasabi kong dead set, yun na iwanan lang. Ang galing na ito. Anong pangalan yan? Siya ba si Aymar? Algen. Babae. Kaya ng aso ko yan, sir. Goodbye, goodbye. Gago. Ay, hindi. Kasama sa script, hindi daw nakita. Namoy. Wala din na nilagay. Kasi binagat niya, no? Magazine. Laki na dyan. Naiiya lang kasi. Naiiya pa. Dami kasing nanonood daw. Ikaw nga makatanto. Gago, ang bilis ga. Try mo nga makatanto. Galing mo, be. Nakita mo yun? Ay, babae yan, be. Ikaw yan eh. Good girl. Tato, ikaw naman. Napakain, di ba? Bakit sa balikan? Ang dami sa amin. Nangangamoy K9 na tayo ah. Yun yung logics ng mabilis na pala. Nati ako ah. Ano siya eh?
Baka yung inupuan natin, may shabu ah. Gamuhin ka niyan. Hindi ata full breed na kainain yan. Yung sinanda mo, Nagdadamo pala yan eh. ay nagdamo. Nagdadamo. Kambing pala. Gumagamit yung driver o yung nangyari. So, nakagamit yung dito sa salihan. Discuss na yun. Gago kung bitahon niya ng liksi, no? Train dyan eh. Sa control, pwede yun. Pwede siyang magkama kasi sa control. Ganun yung mga magiging tao. Yan sir, namigay na yung strategy sa control. Mamagay sa akin sa control. Kaya nakakita kayo na nasa trabaho kasi kami. Kami sa pier. Marami tayong magpakita din sa Any question pa? Baka may mga tanong. Huwag lang yung ano, pagdating sa pera. Sir, tumatambling ba aso niya? Baka meron Aso ko kayong gusto tumatambling itanong eh. regarding sa kakayanan ng aso. Huwag mahiya. Tumatambling ba yan, sir? Aso ko, sir, tumatambling eh. Buntot daw, TI. tanong ni sir, total ng context of is nakakamoy ng exclusive. Hindi natin ito pwede gawin rural ng isang aso. Kasi sa aso walang problema. Kaya niya gawin rural. So, sino ang nakaproblema? Yung mga hawak, yung handler. Kasi hindi mo alam kung anong initigyan mo. Kung positive pa sa bomba o positive pa sa bote. Ayun ang nakaproblema, sir. Aso, kaya niya maging rural. Kaya niya maging patrol. Kaya niya maging umuulit. Kaya niya maging umuulit. Kaya niya maging ano, ikaw na handler. Kasi hindi ko resolve. Yung sa mga SM North Rhino, yung mga hawk nilang lalaki. Mga full breed yun. Talaga yun. Full breed yung mga Pero kaya silang Team Paw Patrol, no? Gago, apat. Gago yun yung leader. Ikaw yung leader. Yung sa buntot kanina tinatanong bakit daw nakatiklop. Kumbaga yun na yung nakalakihan niya. Nakita niyo pag masti umupo siya, hindi normal sa aso na inuupuan yung buntot. Tanungin mo nga, pre, kung may Paw Patrol ba Yan din? yung nakalakihan niya. Isa kami ng aming pala. Nakuha na kumpleto na yung vaccine. Kanya, ready na siya mag-train sa kailangan na siya. Wala na, yun lang yun. Meron fast learner, meron slow learner. Minsan kapag nahawakan mo yung isang aso, kahit mataas, maganda yung klase ng breed niya. Matagal siya tinitreat, minsan may bilang ng taon bago siya mag-consent. Pero pag magaling ka ng nakuha mo ang talino, minsan man kahit na 6 months na, okay ka. 6 months nga eh. Pero minsan ginagawa Ikaw, ilang taon lang kita tinrain? Tangin na, wala pang 2 months. 1 day. 1 day pa lang. depende lang kung kaya ng aso yung kasi naman yung mga mahal Sir, sir, sir! Tara, bibigyan ko yung mga machine. Kainin ko! Tara na! Bong, pasulong! Let's go! Let's go! Pasok ka doon, Bruno.
Sabi ko sa'yo, tanungin mo kung meron silang Paw Patrol dito eh. Oo, patrol. Hindi, ano, trivia tayo. Hindi, tol, trivia tayo, tol, trivia. Trivia. Hindi nyo ba alam guys, trivia lang. Yung aso nila dito guys, yung tahol pahigop. Paano yun? Gawin mo nga. Ako na nga mga tanto. Ano, kabaliw? John, may picture ka John. Jamar! Hindi naman paigop yan eh. Ito yung mga pasingot ka eh. Siyempre. Tapos yung sa kabila. Doberman. Mamatay gago. Ito narco. Hindi, German pala. German Shepherd. Bonjour. Puta na, inuubo na yung aso natin, tol. Inuubo na yung aso natin, tol. Kinakabag. Play dead. Kinakabag. Play dead. Good boy. Roll over. Pasong trip ah. Flex mo dun sa taas. Roll over. Robert. Uy! Mukha kang tanga mo. Ano breed yan, pre? Bullshit. Bulldog na Shih Tzu. Galician yan, pre. Galician. May galis? Oh, Galician. Galis yan. Galis yan. Galician. Hindi, ganito talaga yung mga chitso pare. Minsan, nangangagat sila. Hoy, anak! Kambagal mo, anak! Tama na yung may-ari ng camera, wala dito. Hindi, chitso yan pare. Yung may-ari ng camera, wala dito ang puta. Walang tayo ng isap, anak! Hindi, ano yan pare, chitso dog. It's a dog. Ano, corn beef po kainin ko. Ano tol, kakain na naman tayo tol. Putang na. Kakain na naman, wala pa rin alam. Kadaganak na, pre. Tapos natin yung nasa Let's go. Dito, next nating ligo tol, ano, Pasig River. Ano? Yung bus. Talaga iniwan yung Okay lang yan. Ay, mga anak, mag-airport tayo, mga anak ha. Doon, ayun yung ano natin, basta. Ba't ka tumitigil sa akin, tol? Alam mo ah. Hogan! Tol! Gapo! Baspor, ma'am, baspor. Pasok na. Yun! Pasok. Papasok na yung mga kalbo. Bango! Amoy. Uy, walang aircon. Ha? Okay guys, hindi pa dito nagtatapos yung video guys. Meron pang part 2 to kasi medyo mahaba na yung video, mga nasa 1 oras na, kaya ipa-part 2 ko na lang. Ihiwalay ko na lang yung yung pang-apat na tour na binisita namin, yung mga Aita. Kung saan tinuruan kami doon kung paano gumawa ng apoy, mga equipment, mga ganon. Okay? Na gawa sa kahoy, na mga bamboo, tsaka yung mga tinuro sa amin doon. Okay? So ito yung pinaka nakakatawa sa part na to kasi medyo makulit yung tour guide namin. Okay? So hope na may natutunan kayo dito sa video na to, and hope na na-enjoy nyo. Hanggang sa muli mga kaibigan. Peace.